Maligayang pagbabalik sa Ems Tagalog Recap. Ngayon ay aking ibabahagi ang isang pelikulang war movie na ipinalabas ngayong 2023 sa Netflix at ito ay pinamagatang Blood and Gold. Kaya sit back, relax at i-enjoy lang ang movie recap na ito. Magsisimula ang pelikula sa bansang Germany, kung saan makikitang tumatakbo si Heinrich para iligtas ang kanyang buhay. Iyon ay taong 1945, ilang buwan lamang bago ang opisyal na pagsuko ng Germany sa Allied Forces at ang pagtatapos ng World War II. Si Heinrich ay sinusundan ng isang convoy ng mga sundalong Aleman, matapos ang sandaling palitan ng putok ng baril, sapilitang sumuko si Heinrich sa mga ito, at ang convoy ay pinamumunuan ni Lieutenant Colonel von Sternfeld. Si Heinrich ay isang veterano na nakipaglaban noon sa Germany. Sinabi din niya na pagod na siyang makipaglaban pa sa walang kabuluhang digmaan. Sinabi naman ni Von kay Heinrich na siya ay isang traidor sa kanilang lupain, kaya kailangan siyang hatulan ng kamatayan, at siya ay ibibitin sa puno. Kaya sinimulan ng isuot sa kanyang leeg ang lubid, at nais nila na maghirap ng matagal si Heinrich, kaya iyon ang parusang ibinigay nila dito. Habang nakatulala siya, nakikita niya ang kanyang anak at asawa na tinatawag ang kanyang pangalan, at bago siya tuluyang mamatay, tinulungan siya ni Elsa, pinutol nito ang lubid. Ang grupo naman ni Von ay nagpunta sa syudad, at lahat ng makakita sa kanya ay makikitang natatakot. Nang sandali namang iyon, tinulungan ni Elsa si Heinrich, at dadalhin niya ito sa kanilang bahay. May kapatid si Elsa, ito ay si Paul, tumulong ito kay Elsa para gamutin si Heinrich. Ang mayor naman ng syudad ay nakipagkita kay Von, nagtanong si Von sa kanya tungkol sa mga Lowenstein, sinabi naman sa kanya ng mayor na ito ay umalis na sa kanilang bayan, sinabi sa kanya ni Von na dalhin siya sa bahay ng mga ito. Pagdating nila doon, nakita nila na nasunog na ang bahay nito, si Von naman ay nagtanong sa mga ginto, at iyon nga ay nasa bahay na nasunog, may isang babae din na nagngangalang Sonia. Nagtanong ito sa mayor kung ano ba ang nangyayari, alam din ni Sonia ang tungkol sa mga ginto. Samantala, nagtanong si Heinrich kay Elsa kung bakit siya nito iniligtas, sinabi sa kanya ni Elsa na galit siya sa mga Nazi o sa nagkokontrol sa Germany, dahil pinatay daw nito ang kanilang ama. Sa kabilang eksena, naghahaponan naman si Von at kanyang mga tauhan sa private headquarters ng mayor, at sinabi ng sarhento na palayasin doon ang lahat ng mga sibilyan. Kinabukasan, inatasan ni Von ang sarhento na magtipon ng mga probisyon para sa kanilang paglalakbay sa kalapit nilang bayan. Sa bahay naman ni Elsa, nang magising si Heinrich ay agad na itong naghanda para umalis ng bahay. Sinabi naman sa kanya ni Elsa na manatili muna sa kanilang bahay para makapagpagaling pa siya ng ilang araw. Nagpumilit naman si Heinrich na umalis, sinabi sa kanya ni Elsa na kailangan niya ng tulong. Ipinakita ni Heinrich ang larawan ng kanyang asawa at anak na lalaki kay Elsa, at sinabing namatay ang mga ito dahil sa pambobomba, ngunit ang anak niyang babae ay nakaligtas, at nasa pangangalaga ito ng kanyang kapitbahay, kaya kailangan na agad niya itong makuha. Sinabi sa kanya ni Elsa, na kung aalis siya ay kailangan niyang palitan ang kanyang damit, para hindi daw siya muling ibitin ng kanilang kalaban. Maya-maya, sinabi sa kanila ni Paul na may mga taong parating sa kanilang bahay. Agad naman itong nakilala ni Heinrich, at ito ang mga taong nais siyang todasin. Kahit walang pahintulot ni Elsa, kinuha ng mga ito ang alaga nilang manok at iba pang alagang hayop. Lumabas si Elsa na may hawak na baril para balaan ang mga ito, at sinabi niyang wala silang kukunin na kahit na ano. Bumalik siya sa loob ng bahay at inaliw ang kanyang nakababatang kapatid. Ngunit biglang pumasok sa loob ang sarhento at iba pa sa kanilang bahay. Nakita din ng sarhento na 3 ang tasa nakalagay sa kanilang mesa, kaya nagtanong ito kung kanino ang isang tasa na naroon. Nagsinungaling naman sa sarhento si Elsa. At pinakalma ang sitwasyon. Si Heinrich naman ay nagtago sa kisame at pinapanood sila. Lumapit ang sarhento kay Elsa, at nagtanong ito tungkol sa kanyang asawa. Sinabi naman sa kanya ni Elsa na ito ay nasa digmaan. Hindi naman naniwala sa kanya ang sarhento at sinabi nito na iyon ay malamang namatay na. Sa pilitan nilang pinalabas si Paul, dahil balak nito na pagsamantalahan si Elsa. Pinwersa ng sundalo ang walang kalaban-laban na si Elsa at iniyuko ito sa mesa habang umiiyak. Hindi naman natagalan ni Heinrich ang nangyayari, kaya lumabas na siya at inatake ang isang sundalo. Lumaban din si Elsa, at binuhusan niya ng mainit na kape ang lalaking gustong manamantala sa kanya. Napatay nila ang mga sundalo maliban sa sarhento. Matapos noon ay agad na silang umalis ng bahay, dala ang inipon nilang mga sandata.
Maglalakbay sila sa kagubatan. Hindi naman masaya si Paul sa kanilang pag-alis, dahil maiiwanan niya ang alaga niyang baka. Ipinaliwanag naman sa kanya ni Elsa ang kanilang naging sitwasyon kaya wala silang ibang pagpipilian. Gustong balikan ni Paul ang alaga niyang baka, dahil masasaktan lang daw siya ng husto kung iiwan niya ito. Ang sarhento naman ay nakabalik kay Von, at pinagamot ang mga tinamon niyang pinsala sa kanyang maselang parte ng katawan. Nagpasya din ito na babalik siya ng bukid para todasin si Heinrich. Pagsapit ng gabi, sa kagubatan na nagpalipis ng magdamag ang tatlo, nag-usap naman sina Heinrich at Elsa tungkol sa mga nangyari sa kanilang mga buhay. Pagsapit ng umaga, nakita ni Elsa na nakaupo pa din si Heinrich at nagbabantay. Tinanong siya ni Elsa kung nakatulog ba siya, sinabi naman nito na bagya lang siyang nakatulog. Tinawag at hinanap ni Elsa si Paul, ngunit hindi ito sumasagot. Nagpunta siya kung saan ito natulog ngunit wala na doon si Paul, kaya nag-alala ng husto si Elsa para sa kanyang kapatid. Bumalik si Paul sa kanilang bahay para gatasan ang alaga niyang baka, ngunit biglang dumating doon ang mga sundalo at pinahirapan nila si Paul. Tinanong nila ito kung nasaan ang kanyang kapatid na si Elsa. Wala namang sinabi na kahit na ano si Paul tungkol sa kanyang kapatid, kaya sa inis ng sarhento, pinatay nito ang alaga niyang baka. Sinunog din ng mga ito ang bahay nila, saka umalis. Nakita naman nina Heinrich at Elsa na kinuha ng mga sundalo si Paul. Samantala, sobra naman ang galit ni Von, dahil walang nakitang ginto sa nasunog na bahay. Tinanong din niya ang mayor kung may alam ba siya tungkol sa mga ginto, ngunit nagsinungaling sa kanya ang mayor. Inutos ni Von sa mayor na tipunin ang lahat ng residenteng nakatira malapit sa simbahan, dahil nagpasya silang ibitin si Paul sa loob ng simbahan. Nilagyan din nila ng karatula si Paul na may nakasulat na, "Walang kwentang buhay." Sa taas ng simbahan, itinulak ni Paul ang isang sundalo kaya nahulog ito. Binaril din niya ang isa pang sundalo. Dumungaw sa bintana si Paul at pinagbabaril niya ang mga sundalo na nasa ibaba, at nagsipagtago ang mga ito. Hindi naman natinag sa kanya si Von at ito ay nakatingin sa kanya. Agad namang pumasok sina Heinrich at Elsa sa loob ng simbahan ng magkagulo. Kumuha naman ng baril si Von at sinipat niya si Paul. Tinamaan si Paul sa ulo kaya hindi na ito nailigtas pa nina Elsa. Sinubukan nilang tumakas sa simbahan, ngunit nakita ni Elsa si Von, at nais niya itong patayin. Pinagbabaril niya si Von ngunit walang tumama ni isa sa pagpapaputok niya. Naubusan na ng bala si Elsa, kaya napaluhod na lang ito habang umiiyak. Matapos nun ay nilapitan siya ni Von. Ang iba namang sundalo ay hinabol si Heinrich. Hinagisan naman ng granada ni Heinrich ang mga sundalo, ngunit na-corner naman siya ng sarhento at naglaban silang dalawa. Habang naglalaban sila nahulog sila mula sa bintana, at nang malapit na niyang masaksak ang sarhento, biglang may nagpaputok ng baril na naka-eroplano, at dahil doon, nakaligtas ang sarhento. Nagtamo din si Heinrich ng sugat sa kanyang hita, kaya agad siyang nagtago sa bahay ni Ingrid. Agad din siyang pinahanap ng sarhento sa mga sundalo. Hindi naman tumawag ng sundalo ang babae, at tinulungan pa nito si Heinrich, at ginamot ang kanyang sugat. Dumating din doon ang isang pari. Nagtanong sa kanya si Heinrich kung bakit naruroon ang mga sundalo. Sinabi naman sa kanya nito, na kaya naroon ang mga sundalo ay dahil sa mga ginto. Natatakot naman ang mayor kaya pinatahimik niya ang mga kasabwat niya sa pagtatago ng ginto. Balak na niyang isuko ang mga ginto kay Von, dahil binalaan na siya nito na manganganib ang buhay ng kanyang anak at asawa. Ngunit bago pa iyon magawa ng mayor, inatake na siya ni Sonia, at tinodas ito ng kasabwat niya. Samantala, naghahaponan naman si Von kasama si Elsa. Ikinwento niya dito ang dati niyang nakarelasyon. Hindi naman kumain ng kahit ano si Elsa. May inalis ding singsing si Von sa kanyang isang mata at kinuha niya ito. Sinabi pa nito na naaalala niya kay Elsa ang dati niyang crush tuwing nakikita siya nito, kaya tinawag siya nitong Rebecca. Sinabi din sa kanya ni Von, na hindi siya nagkaroon ng pagkakataon para mapakasalan ito, pero ngayon daw ay mapapakasalan na niya si Elsa, at gagawin daw niya ang lahat para maging ligtas siya. Nagkwento naman ang matanda kay Heinrich tungkol sa nangyari noon. May isang pamilya daw na Jewish, na nagngangalang Lowenstein. Dumating ito sa kanilang bayan, at ang isa sa mga anak nito ay pinakasalan ng isang napakayamang babae, at nagmana ito ng isang matagumpay na kumpanya. At isang araw, habang nakikipagtalo ang Jewish family sa ilang tao dahil sa mga ginto, pinamunuan ng mayor ang pag-aklas ng mga tao, at pinalayas nila sa kanilang bayan ang mga Lowenstein. Wala namang nagawa ang pari sa pagharas ng mga tao sa Jewish family. Nakita ni Sonia at ng iba pa ang mga ginto, kaya nagpasya sila na kunin iyon. Sinunog din nila ang bahay ng mga Jewish. Tinago naman ng mayor at ng iba pa ang ginto sa sementeryo.
Ngunit nang kukunin na iyon ni Sonya, nagulat sila dahil wala na doon ang mga ginto. Sa halip, may nakita sila na isang Biblia doon, may naka-underline doon na salitang, "Person should not steal," or "should not kill." Doon naalala ni Sonya na nakita din ng pari ang mga ginto. Nagtanong si Hyrek sa pari kung nasaan na ang mga ginto, sinabi naman sa kanya ng pari na iyon ay nasa simbahan. Sinabi sa kanya ni Hyrek na ibabalik niya sa mga sundalo ang mga ginto. Samantala, nakahiga si Elsa sa tabi ni Van, sinubukan niyang nakawin ang baril nito, ngunit iginalaw nito ang kamay niya, binuksan din ni Elsa ang singsing nito at may nakita siyang kung ano sa loob nito, isa pala iyong nakalalasong gamot, kinuha niya ito gamit ang kanyang pin, ngunit nahulog naman iyon sa sahig. Dahan-daang hinanap ni Elsa ang gamot, nagising naman si Van at tinanong siya nito kung ano ang kanyang ginagawa, sinabi naman sa kanya ni Elsa na nawawala ang singsing niya. Isinubo ni Elsa ang gamot, at nagtanong siya kay Van kung iingatan at paprotektahan ba siya nito, sinabi naman sa kanya ni Van na oo, gagawin niya yun para sa kanya, hanggang sa huli niyang hininga. Hinalikan siya ni Elsa, at inilipat niya sa bibig nito ang lason na gamot, at para makasigurado siya na malunok nito ang gamot, binigyan niya si Van ng isang uppercut, at agad na namatay si Van matapos niyang malunok ang gamot. Kinidnap naman ni Sonya ang pari, naghagis naman ng ginto si Hyrek sa kinaroroonan ng sarhento, nakita nito ang isang gold bar, at tinanong niya si Hyrek kung ano ang gusto niya, sinabi naman sa kanya nito, na ibibigay niya ang mga ginto kung ibibigay nila sa kanya si Elsa. Nalaman naman ng sarhento na namatay na si Van, lumabas ang sarhento at nagkunwaring si Elsa ang dala, hinagisan din niya si Hyrek ng isang granada, lumabas ang ilang sundalo at nahuli nila si Hyrek. Nagpunta naman si Elsa sa bahay ni Ingrid, inilabas ng babae ang kanyang baril at sinabi nito na yayariin nila ang mga kalaban nila. Nang lumabas sila ni Elsa, nakita nila si Hyrek na nakagapos, makikita din ang sarhento na binibigyan si Hyrek ng dugo, at tinanong sa kanya kung nasaan ang mga ginto. Samantala, dinala naman ni Sonya ang pari sa simbahan, at tinanong din ito kung nasaan ang mga ginto, itinuro ng pari kung saan iyon nakalagay, nang buksan ito ng mga tao ni Sonya. Biglang may sumabog at humandusay silang tatlo. Maya-maya, dumating naman ang sarhento kasama si Hyrek, pinatay naman ng sarhento ang pari, at inutusan niya ang tauhan niya na kumuha ng crates para paglagyan ng mga ginto. Dumating naman doon sina Elsa at may dala itong isang rocket launcher, papasabugan na sana niya ang simbahan, ngunit nakita niya sa loob si Hyrek, kaya sa taas na lang niya itinutok ang rocket, at may nalagas din siya sa tao ng sarhento. Pumasok sa loob ng simbahan sina Elsa at Ingrid, at nakipagpalitan sila ng putok sa kanilang mga kalaban, nakita din ni Ingrid ang namatay na pari, at bigla siyang inatake ng sarhento, ngunit nasaksak niya ito kaya ito bumagsak, pero napatay din si Ingrid ng ibang sundalo. Nagtamo naman ng tama sa balikat si Elsa, pero patuloy pa din siyang nakikipaglaban, nakita niya si Hyrek at nang lalapitan niya ito, nakita din niya na nakatayo ang sarhento, at babarilan na niya ito. Naubusan na siya ng bala kaya na-corner siya ng sarhento at pinabagsak siya nito, saka siya sinakal. Gumapang naman patungo sa kanila si Hyrek para tulungan si Elsa, at nang maubusan na ng hininga si Elsa, biglang binira ni Hyrek ng ginto ang sarhento sa ulo nito, nakadilat pa ang sarhento, kaya inilagay ni Hyrek ang ginto sa kanyang bibig at tuluyan na nga itong namatay, matapos noon ay umalis na silang dalawa ni Elsa, at wala silang dinala na kahit na ano. Samantala, may isa pa palang buhay na sundalo na natira, at buhay pa din si Sonya. Nang lalapitan na ng sundalo ang mga ginto, binaril siya ni Sonya. Narinig naman ni na Elsa ang putok ng baril, ngunit pinagkibat-balikat na lamang nila iyon. Maya-maya, may isang German car na umaandar, sakay nito ang masayang-masaya na si Sonya, at dala niya ang mga ginto, ngunit maya-maya, nakita ng mga American soldier ang sasakyan niya, kaya pinasabugan siya ng mga ito. Sinabi naman ng isang sundalo na dapat daw ay binigyan muna nila ito ng warning, baka daw sumuko ito. Dahil sa pagsabog, natuluyan na nga si Sonya. Nang lapitan nila ang sumabog na sasakyan, nakita ng mga sundalong Amerikano ang mga ginto, at nagpa siya ang mga ito na huwag na lamang i-report ang tungkol sa mga ginto, sa kanilang superior. Sa huling eksena, makikita sina Elsa at Hyrek sa labas ng nasirang simbahan, at doon, sa wakas ay nakita na ni Hyrek ang kanyang anak na babae. Matapos ang ilang taong pakikidigman niya, niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit, habang umiiyak si Hyrek. At dito na nagtatapos ang pelikulang ito. Maraming salamat sa panonood.